Okay, good evening guys. So, modeling na muna tayo at siguro may makukuha kayo dito mga idea na kung paano ako mag-execute ng model sa 3ds Max. So, okay, let's start. So, meron ako dito na umpisa na. So, ito yun siya. Actually, gawa to ng misis ko. So, aayusin ko na lang tsaka i-continue yung trabaho niya. Ito yun, nagawa niya na. So, okay. So, kasi kailangan din niyang matutunan to para may idea siya ba. So, okay. So, ito na yun siya. So, ang ginawa ko dito, 40 na to, garage door. Tsaka yung frame is 30. Itong garage door is 40. Yung framing sa loob is 30. At saka yung mga nagdoble pala. Wala pala to. So, ayan. Itong mga ito is ito yun. Floor generator yan na ginamit ko. So, itong start ako dito. Mag-add ako sa kabila. So, ginawa ko niyan, i-mirror ko. Yan. No clone lang, tsaka x-axis. So, sa part na gitna, ang ginawa ko dyan, binawasan ko na ng 2 mm. So, ito yun. For example, kanina kasi ano to center. Para ganyan. Yan. So, ang ginawa ko dito, 2 mm ako. Yan. Para ganyan. Yan. So, next. Kukopyahin ko na lang to. Kasi same na naman sila. Yan. So, ang next natin gagawin is ito yung mga ano niya, yung sa hinges niya. So, okay. Yan. Gawa ko ito ng rectangle. Gawin ko siyang corner. Kahit hindi na talagang detalye talaga. Kasi, hindi naman ito yung focus ng ano yung titingnan kumbaga. Ito yun siya. Lagay ko dito. Mag-define ako. Tapos, lalagyan ko dito yun. Yan. I-ano ko siya, ipantay. Tapos, i-atras. Ganyan. Ito naman, snap ko na lang siya para maganda. So, yan. I-fillet ko lang yan. Hindi mo na kailangan na gawing perfect siya. So, mag-extend ako kahit ano na siya, 5 mm lang. Yan. Top view ako. Lagay ko dito. Yan. So, meron ka lang hinges niya. So, kopyahin mo lang siya, lagay mo sa baba. So, sa kabila meron din siya. So, ang gawin natin, pwede natin siyang ikutin gamit ang snap toggle, na angle snap toggle. So, pwede din mirror. So, mirror tayo para mabilis. Snap ko siya. Ayan. So, yan. Next is yung handle niya. So, ito medyo tricky. So, kailangan natin gawin is ano lang, mag-try and error tayo dito. So, gawa ko lang model. Half lang muna. Yan. Rectangle. Convert to spline. And then, yan. Same pa rin sa ginawa ko kanina dun sa hinges niya. So, yan. Yan. Tapos maglagay ako ng ganun pa rin. Yan. Yan. Tapos i-fillet ko siya. Yan. Tapos extrude ko siya ng 5 mm muli. Yan. Lagay ko siya dito. So, mangyayari niyan is convert natin sa poly. Para sigurado tayo na pwedeng balikan pa. Kukopyahin ko para in case na masira yung model na edit natin. Meron pa tayong backup. So, poly. Tapos lagyan ko siya ng slices. Gamit ako ng ortho snapping mode para straight lang yan. Random lang, random. After nyan, nalagay ako dito ng FFD. I think 3. Yan. Tapos ikutin ko. O kaya mag side view ako. Lagyan ko siya ganyan. Oh, sorry, activate ko siya. Yan. At ipapa-curve ganyan yan.
So, kailangan natin siya actually, dapat siguro 4. F54. Tapos, activate ko yung F54. Tapos, itong dalawang points sa baba, ito din galawin natin. Yan, para ganyan siya. Para mag-steady yung sa taas. Side view. So, ito din siya mag-steady. So, babaan natin. Ganyan. Pwede natin ito i-akyat. Ito, part na ito. Yan. Kapag okay ka na dyan, convert natin sa poly. Tapos, yung gizmo niya, dali natin sa baba. Ito, activate, effect 5 button only. Ano yun? Ito. Ay, sorry, naka-activate pala yung snapping natin. Yan. Send natin siya. Yan. Pagka okay ka na dyan, i-mirror natin siya. X naman, Y naman. Tapos copy. Yan. Okay. Yan, meron ko ng handle niya. So, dito nito. Attach natin itong sa baba. Tapos, duplicate natin sa kapila. So, meron ko ng door handle niya. So, kapag okay ka na dito, pwede na natin siyang i-duplicate sa kabila. I think same na sila ng sizes ng garage. So, copy-copy na lang. Yan. Ito yung medyo tricky dito kasi tingnan mo, sa elevation, may dalawa siyang roof, no? Sa front at sa likod. Pero, kapag sa floor plan ka, pantay siya. So, ano yung gagawin natin? So, ang gagawin ko dito, pikiin lang natin para makuha natin yung ganitong style ng ano ng bahay. Kasi parang flat siya kapag ganitong concept lang, medyo hindi ko gets. So, mag-try tayo ng i-move siya ng 500mm. Parang dito siya lalabas. Yan. Tingnan natin kung okay sa kliyente. So, yan. So, once na okay nga dyan, pupukunin natin yung ginawa ng mga corbels, ginawa ni Mrs. na corbels. Pikit na lang. Hindi muna. Yung wall muna pala para mas ano. So, itong wall na to, lagyan natin dito. So, mag-base ako sa window na ginawa niya. Sa floor plan, check natin. So, hindi siya nagtugma. So, kailangan natin siyang idikit dito sa gilid. Yan. So, ito, hindi natin kailangan ito sundin. So, dito lang. Kaunti dito ng point, ng refine. Tapos, delete. Snap na rin to dito. Tapos, mano-mano lang muna. Ganyan. Maltakpan din yan eh. So, dito, kaya natin siya i-center. Yan. Saka ibaba. Pantay natin sa kanyang lines. Yan. So, okay na yan. So, natugman niya na dito. So, dito tayo. Yan. So, next is ito yung itong part na to. Sa front konti. So, ito yung sasabi kong parang bakit parang ganito yung labas na. So, kailangan natin siya ayusin. Yan, nag-base sa window. Yan, ayusin natin. Yan. Dito, medyo okay na. Konting adjustment na lang. Yan. Ito kasi, dapat hanggang dito yun. Oo, tama. Hanggang dito yun. So, i-move natin siya.
So, mas maganda niya. Huwag natin alisin yung point dito para yan ang basis natin. Nag-ano tayo ng point. Tapos, i-push natin sa pa-left. Yan. Okay. Teka. I-book mo na yung motor. Okay, tama. Nandito siya. Kaya nandito. So, check na rin sa floor plan. Yan. Dito. Pag ganito, parang center siya. Ganyan. Ginabi niyan. Yan. So, dito, ito yung tricky. Kasi, bakit pantay? Yan, bakit pantay? Yan. Anong purpose ito? So, tayo natin siyang i-move ng konti para maganda yung detail niya. So, yan. Patay natin muna. Tapos, mag-minus tayo ng 500. Check natin kung maganda. Yan. Yan siguro. So, move natin to. Okay natin. Ay, iwan natin yung ano pala. Iwan natin yung window. Bakit? Patalamitan na masiya natin. Yan. So, hindi siya nag-center dito. Medyo mataas ha. Kailangan natin siya ibaba. Hanggang dito lang siguro to. Okay, ito tama. Ito hindi. Bakit? Teka. Ito sa floor plan ulit. Tama naman dito. Hindi naman pwedeng ibaba natin to. Okay, bigay na lang natin. Hindi ko lang kung bakit ganito nangyayari sa drawing niya. Medyo confusing lang. Ito, maglagay ito ng points dito para sure. Yan, hindi na siya gagalaw. Ito ipantay na natin. Delete. Yan. Yan na lang. Yan, atas natin. Pantay natin siya dito. Medyo, mas maganda yung ganyang dito yan. Next, copy na ulit. Ito lang. Ganun sistema pa rin. So, ang gawin natin, ito pa rin. Yan. Pero kailangan natin siyang ayusin. I-move hanggang sa dulo. Hindi ko guys bakit ganito mga ano eh. Ganyan. Yan. Check natin dito ulit sa floor plan. Okay. Kasi may sopa dito eh, pero yan na natin. Pagandahin na natin yung bahay niya. Yan, next copy natin ulit. Yan, tugma na siya. Sa iba. Dito, check natin. Tugma din. So, may pakita kayo ba yung drawing? Hindi ko nagsabihan. Yan, straight naman dito. Dito straight na din. Bakit? So, kapayin ko lang to.
Ito, lagpas naman. Yan. Natin. Okay. So, ito yung bintana. Yan dito. Okay. Yan. All set na yung upper floor. Ito naman. Ito pa yung isa. Copy natin to. Stop natin yung window. Check natin. Double check natin. Tama naman dito. So, kailangan natin gumawa ng border dito. Hindi ko get some bakit. So, ayan. Ito lang. Copy natin ulit. Ayan. Ganun dito. May border din. So, maliit naman na border. Malaki naman yung border dito. Hindi ko din gets. Bakit may ganito? So, ito. Kailangan niya atras kasi yung border dyan. Ganyan. Okay. So, ito naman sa gitna. So, meron itong ginawa ni Mrs. Ito. Ayan. Hindi mo natadalhin yung ano, yung mga floor generator. Ito naman yung flat lang muna. Ayan. So, iusin natin to. Base sa floor plan. So, loob siya. Ay, hindi pala. Kaya. So, pantay pa rin. Okay. Kasi nasa taas siya. So, yan. Yan siya. So, ito yun is tama naman to. Pero pwede na siyang babaan. Okay, so ayusin natin. So, okay. Yan na lang muna. Ito galawin. So, meron sa ano dito, sa baba, I think medyo confusing ito. So, ang gawin natin dito tayo mag-start. Ipantay na natin sa lahat ng structure ng bahay na nasa taas. Ito, gawin na natin. Itong border na to. Yan. Hindi ko alam kung ano ito. So, pero gawin na natin. Yan lang muna. Ito, lumagpas siya. Pwede natin itong bawasan. Follow natin kung ano yung drawing niya. Medyo hindi lang mag-gets kung ano yan. So, okay lang. Yan. Ganyan. Copy natin ulit. Duplicate natin. Ganyan. So, kasi 8 minutes pa tayo. Okay. Okay. Sige, okay na siya. Okay, dito din. Okay na. Dito pa sa last na lang ako. Stop dito. Okay, yan na siya. So, next is yung sa baba. Natin to. Ito yan. Yan. So, check out to. Mag-stop natin sa window na ginawa ni Mrs. So, yan. So, kaya natin siyang i-end to end. Ito. Okay, tama naman. Tama naman dito. Yan. Ito, pwede na din. Flooring sa baba. Okay na. Okay, so tabas natin dito. Pagawa natin yung isa pa. Dito. Snap lang dyan. Tapos, ayusin natin. So, medyo hindi siya pantay. Okay lang yan. Huwag na natin. Yan, snap na lang. So, okay. Ito kasi, mayroon itong stone sa baba. So, itong part wala. So, ang gawin natin, nakita din to. Hanggang dito lang siya.
Next is, copy natin ito ulit. Yung part na naman to, wala tong stone. Parang ano siya, stone, wala. Tapos stone, wala. Parang. Okay. Hanggang dito yun. Okay, tama naman. Medyo confusing na kasi parang hindi ko guess kung ano to, hindi ko din guess kung ano ito. So, siguro okay, flat. Sige lang, check lang natin ito mamaya. Okay, kasi na kapag boarding button, ito yung detail niya. Kapag siding, ito na siya. Parang mga pin. Kapag yung boarding button gamitin, ito yung parang ganun siya, parang may full siya. Okay, ayos natin. Gaya natin sa kabila. Okay, ito na sa window. Yung doors. Yan. Teka. Ito pala. Ay, pwede na ito. Adjustan natin. Sa baba. Yan. Ito, spaghetti natin. Hanggang sa baba ito, hanggang dito. Tapos, ito na yung kape natin. Yan. Dito siya kasi may stone. Okay, so, once okay ka na dyan, set mo na siya. So, ang gawin natin is, yung sa garage naman. Ito yun. So, first natin snap, ito. Check natin kung tama na to. So, medyo kulang. Ginawa ni Mrs. So, dapat hanggang dito siya. Yan. Yan. So, kapag okay ka na dyan, lagyan sa tamang lugar niya. Sa floor plan. So, yan. So, duplicate natin. Review muna natin. Okay. Iba kasi yung style niya rin, ano. Dito is lahat boarding button. Dito, hindi. Ito naman boarding button. So, kailangan gawin, unahin mo natin yung boarding button. Yan. Yan. So, ang next is, setting naman tayo. Yan. Tapos ito muna natin. Kapag okay na dyan, ang ayos natin yung part na to. So, maglagay tayo ng refine. Actually, hindi na eh. So, delete na natin to, part na to. So, magiging flat siya. So, may frame pala siya. So, kung natin atras natin siya, ibaba natin siya, ganyan. Once na set mo na siya, gawin natin yung kanyang beam. Yan. Or yung horizontal beam. Convert to spline. Convert to, make it corner. Yan. Tapos, select ko yung taas. Snap ko siya dito. So, medyo hindi ba ito? Yusin mo natin ito. Kailangan siya magpantay dito. Ito. Follow natin to. Pag-atin ng points dito. Sa pamamagitan ng define. Yan. Ganoon din sa part sa kabila. Pag-atin ng define. Yan. So, once na okay na yan, ang gawin natin is mag-extrude tayo. Check natin to. Kung anong size. Gaya natin sa extrude taas. So, yan. So, pantay mo natin siya dito sa wall. Yan. Hindi ba pantay ba siya? So, magkano tayo ng 20. So, pwede siya i-convert sa poly. Tapos, select natin siya. Tap view. Make sure naka-activate ito. Tapos, negative tayo, 20.
sa y-axis. So, ayan, nakapalakano siya. Pa-detail ba? After nyan, gawin natin yung sa loob, yung portion button. Ayan. Select all, corner. Ayan. Dito yung isa. I-center natin to. Tapos ayusin natin. Manually lang. Okay. Pag okay na yan, extrude natin siya. So, I think same ito yung sukat niya, same ito sa wall. So, start na natin sa wall, top view. Sa garage ba? Make sure mo naka-select mo na yung y-axis. Kapag move, yan. Once na okay na yan, later add natin yung virgin button dito. So, yun na muna. So, duplicate natin to. Yung tatlo. Copy natin. Lagay natin dito. Sana magtugma. Yan. So, next pa. Tatlo yun eh. Yan natin. Okay. So, nagtugma siya. So, yan. Meron tayong garage door na merong mga volume button tsaka yung siding. So, next. Okay, yung column. May column to eh. So, nagawa na namin yung model. Ito na yun siya. So, kailangan natin siyang i-convert sa poly para mas mabilis. Total, simple na naman siya. Attach ko na to. So, top view. Lalagyan ko dun. Yung isang roof na to. Sa kabilang job yan. So, ito yun siya. Dito yung part, column. Yan. Okay. So, basta okay na yan. Lagay mo na siya. Check mo sa kapila kung may column pa. So, I think siya lang nag-iisang column niya. Okay. So, next natin gagawin is yung mga gilid na structure muna. Okay. Duplicate na nito. Copy lang. Tapos, ikutin natin. Make sure niyo naka-angle yung snap. Naka-activate yung angle snap. Tapos, delete natin to, yung mga extra. I mean, mga sobrang points. Yan. Tapos, lagay natin siya. Make sure niyo na yung nakaharap is yung nasa labas. Kasi minsan, baliktad to eh, parang ganyan. So, nasa loob yung niya. Okay, dito. Okay. Yan. So, lagay natin siya dito. Tapin natin. Ganyan. Yan. So, diba nag-ano siya? Nag-snap siya dito sa kabila. So, okay lang yan. Nakadiretso natin. Okay din na hanggang dito lang siya. Wala problema. So, yan. Masa nagawa natin yan. Duplicate natin. Tapos, sa duplicate natin, di ba baliktad siya? Nasa loob pa siya. I-mirror natin siya. So, make sure ninyo na hindi siya nakaka-copy. Yan. Tapos, x-axis lang. Kasi yung mirror natin pa x-axis lang ito. Yung x-axis lang. Yan. So, yan. Tapos, taban dito. Check niyo kung tugma. Yan. So, medyo lumagpa siya kung sa nakita niyo. Pero okay lang yan. Kasi matatakpan na din yung roof later on. So, okay lang siya. So, next. Itong part na to, pwede natin siya i-duplicate. Lagay natin sa kabila. Kasi same na ng bahay na yan. Snap mo lang. Yan. Check mo dito. Tama. Yan din dito sa kabila. Duplicate mo lang. Yan. Kapag okay na dyan, click ko to. Try kong i-duplicate siya. Tapos itugma ko siya kung mag-fit siya. So, medyo mataas siya kaysa sa unang kabila. So, itong part ito pala, kasi meron tayong what you call this, side elevation. So, wag mo rin nagkawan dito. Itong loob lang. So, check natin. So, mababa siya. So, gawin natin, i-cut natin siya dito. Yan. Yan. Pwede ding mas mataas pa. Pantay mo sa roof ba na part na. Yan. Para sakpan siya. Yan. So, nakikita nyo pala, ito pala yung kulang natin.
So, kaya natin siya iakyat. Yan. Gano'n din dito. May stone pala siya. Hindi ko napansin. Ito yun. So, kaya natin siya iakyat. Yan. Dito, okay lang. Sa kabila, akyat natin. Yan. Yan. Ito, okay lang. Ito naman akyat natin. Okay na, 30 minutes na tayo. So, 1 hour natin. Yan. So, once okay ka na dyan, pwede na magpatuloy. So, copy natin ito. Snap natin siya dito. Yan. Duplicate natin. Ikutin natin, i-mirror natin. Kasi parang nakaharap siya sa atin. Yan. Kasi mamaya, magagamit natin ito sa floor generator. Yan, duplicate natin to. Tama, duplicate natin, copy natin. Yan. Yan. So, meron ko nang malapit ang matapos na structure ng bahay. So, I think dito naman tayo mag-stop. 30 minutes na kasi. So, hopefully sa pamamagitan nito meron kayong tutunan. Kung meron man kayong gustong i-dagdag, comment below. Kung may request kayo sa akin ng mga tutorial, mag-message kayo sa akin. Thank you sa panood. Salamat, paalam.